Sa isinagawang case study o trial ng bitag para sa Ray Herbal Food Supplement ni Mr. Ray Herrera, marami-rami na rin ang nagka-interes at sumubok na sumali dito. Kalagitnaan ng taong 2010, mga pasyenteng may sakit na diabetes pa din ang naging sentro ng investigasyon. Katulad ng mga naunang pasyente, sila rin ay pinayuhan ng mga doktor na magpaputol ng kanilang mga paa. Bagkus, pinili ng mga pasyenteng ito na sumailalim muna sa case study o trial ng Ray Herbal kaysa magpaputol ng kanilang mga paa. Labing-tatlong pasyente ang nadagdag sa bilang ng mga kalahok. Sila rin ay sumailalim sa kaparehong procedure at patakaran sa naunang grupo. Mula Hulyo hanggang Disyembre, 3 pa lamang ang nakatapos ng case study o 90-day trial ng Ray Herbal Food Supplement. Ganyan lang yung mga paa ko, ganyan. May pakiramdam pa. Pero bandang uli nalaman ko na diabetic pala ako. Sa sa sugar ko, nasa 3+. Nakabababa ko nga, 33. Yun, yung na-hospital ako ng 26. Yung hindi ako makakatulog na maayos. Parang hinihingal ako. Yung paglalakad lang ang problema ko. Hindi ako makalakad na maayos. Hindi ako nakakaupo pag dumudumi. Hindi pa ako nakakapunta rito, naglalakad ako ng paluhod. Ngayon, naka 30 days na ako, naglalakad na ako ng nakatayo na. Yung isang paa ko lang ang may diferensya pa. Sa sugat, okay na, magaling na. Kahit wala yung tungkod, makakalakad ako. Makalipas ng isang buwan ng August 16, anong naramdaman ninyo? Ang naramdaman ko noon, okay naman po, igi naman. 3 times a day iniinom ko. Prutas lang, bibilan ako ni Ezekiel, dyan. Nang 90 days ngayon, asa ang mga sugat sa paa niyo, Lola? O gumaling po. Sana, patingin ako. Ito po.
Noong June 4, pinuto lang kanang pa ako. Mataas daw po yung diabetes ko. 2 months na, hindi pa humihilom yung sugat ko. Yun ang inaano ko. Sabi ko, ba't ganun? Nakapagtanong-tanong yung mister ko doon sa akin nga, nakakwento ng inaanak niya na ganun. Na meron daw yung herbal supplement. Gusto ko sana talaga gumaling na ito sugat. Talagang hirap na. Naka 1 month na ako ngayon, may pagbabago nang nakikita din sa pinakasugat. Ayos naman yung hindi na masakit, wala na ako nararamdamang sakit. Dati hindi ko maiga, mabigat na mabigat siya, at saka magang-maga siya. Yung gilid ng pinakasugat niya, malaki na pinagbago na natutuyo na siya. Pang 60 days ko na ngayon. Maraming pagbabago kasi parang gumaan na itong pakiramdam ko tsaka itong sugat ko parang naghihilom na. Nakakaikot-ikot na ako doon sa namin. Masigla na yung katawan ko. Kumbaga, dati talaga parati ako iyak ng iyak. Ngayon hindi na. Yung pangalawang buwan na ngayon, ayos na. Talagang hilom na. So, komparasyon na lang yung dati malaki siya. Pangilang araw na to? Ang 90 days na po. Okay ka na? Okay na po. Sa pag-inom ko po ng herbal food supplement, umigi po lahat yung pakiramdam ko, tsaka ito pong tsaka ngayon po natataas ko na Pero noon po talagang ang bigat po niya. Hindi mo mataas? Hindi ko po siya mataas. Ngayon pong 90 days na po siya. Lalo pong magaang na siya, nakakakilos na po ako, nakakaikot-ikot na po ako sa Blood sugar mo, kumusta? Okay na po yung blood sugar po. Blood sugar? 100 plus po. 100 plus. Dati po 434. Mayroong sinabi ng Dr. Putulin? Opo. Doon po sa UST po, CEO po. UST Hospital na sabing Putulin yan. Bakit hindi ka bumalik sa doktor, pakita mo? Ipakikita ko po sa kanila na kaya lang po hindi pa po ngayon ako nakapunta. Alright.
Galing mo akong probinsya, nasa Negros Occidental. Kasi doon sa probinsya ko kasi namin, hindi ako kumpleto ng gamit. So pinapapunta ako sa Bacolod. Nung na-confine ako sa probinsya, ang advice ng doktor sa akin, for amputation. Tinawagan ako ng sister ko, baka sakali daw dito sa Maynila, magawan pa ng paraan. 5 years ko na akong dinadala tong sakit na to. Tapos pag lumalakad ako, dumudugo yung ilalim ng paa ko. Mula nung uminom ako ng herbal, hindi na ako nananakit yung paa ko. Dati kasi parang laging namamanhid. Sa loob ng 60 days, malaki yung naging improvement. Hindi na ako hirap maglakad, tsaka gumaling yung sugat ko sa paa ko. Sa ngayon, wala na akong butas. Okay na. Talagang gumaling ako. Sa loob ng 90 days, talagang malaki yung pagbabago. Yung sugat ko medyo nanunuyo na lahat. Tsaka yung pagka-itim-itim nung paa ko, medyo nawala yon. Dahil doon sa iniinom kong herbal nga. Dati kasi talagang hirap na hirap akong maglakad. Tapos sa sobrang kirot hindi ako makatulog. Mula nung nakainom ako ng herbal, hindi naman talaga automatic na nawawala yung kirot, pero unti-unting nagbabago yung ko. Lalo na sa pangangatawan ko ngayon, ang payat ko dati, di ba? Sa ngayon naman, magana na rin akong kumain. Ayun, siguro nakikita nyo naman yung kaiba nung una kong punta rito sa ngayon, di ba? Talagang malaki yung pagbabago. Hindi ko pa nakikita si Ray, tsaka hindi ko pa siya nakakausap. Sa kasalukuyan, may natitira pang 7 pasyente na sumasailalim pa din sa case study ng Ray Herbal. Ako po si Glorioso Ambita. Ang edad ko ay 51 years old. Ang sabi po ng doktor, puputulin daw po ako. Hindi na ako pumayag kasi napapanood ko nga po sa TV yung tungkol kay Mr. Herrera. Kaya susubukin ko po.
Ang mga nararanasan ko, masakit, namamaga, saka nangingitim. Ang inaasahan ko ay mapagaling yung aking mga paa para hindi ako maputulan. Malaki ang pagbabago sa loob ng 30 araw kung pag-inom nung herbal na kay Mr. Ray Herrera. Mula nung uminom ako sa loob ng 30 days, yung pamamaga niya nabawasan, tapos yung pangingitim niya nabakbak dahil nilalanggas ko siya araw-araw halos 2 beses maghapon. Natatanggal yung itim niya nakakapit sa balat. Dati medyo parang mataas lagi ang diabetic ko na eh. Pag nararamdaman ko kasi parang lumalabo yung mata ko. Pero pag nakainom ako nagbabago ang pakiramdam ko. Pangalan na pong araw ko na ngayon. Sa ngayon, malaki na ipinagbago ng aking paa sa aking nararamdaman. Magmula nung uminom ako ng herbal na bawasan ang pamamaga, saka humihilom na yung sugat niya. Dati noon hirap na hirap ako matulog dahil sa nararamdaman kong sakit. Pero nung inumin ko yung herbal ni Kahiray Herrera, malaki ipinagbago nito sa loob ng 6 na pong araw. Marahil kung lagi akong iinom ng herbal, patuloy na itong gagaling. Ako ay si Mrs. Marilyn Diaz Marcuelo. Taon 2008, nakagat ako ng langgam sa aming garden. Hindi ko alam, kinurukot ko. At pag susunod na araw, pumula na maga hanggang pumunta sa mga daliri ng aking paa. Mga 6 na buwan na akong nagtitiis ng sakit, mga sugat ng aking paa. Ang sakit ng aking mga sugat, namamaga. Inaasahan ko kapag mag-take ako ng herbal ni Kari, hindi na ako pagputulan ulit sa paa. So, naka 30 days ka na. Oo. Kumusta naman Isang pakiramdam mo? Ay, ang laking pagbabago kasi noon masakit. Ngayon? Hindi na, masyadong masakit. Mamaga noon. Ngayon? Ngayon hindi na namamaga. Konti ng sakit. At ang noon palaging basa. Ngayon? May dugo. Sa ngayon, mayroon pa po, kunti na lang. Sabi ng doktor, putulin na hanggang dito eh. Mahapdi kapag Ngayon, mahapdi pa rin. Hindi na, kunti na lang kasi umiinom ako ng herbal ni Kari. Malaking pagbabago kasi hindi na namamaga. Hindi siya namamaga. Pero dumudugo pa rin. Dumudugo pa. Yung papasalamat ko sa Diyos.
68 days ko sa ngayon sa pag-inom ng herbal ni Kari. Pag-inom ko ng herbal ni Kari, may malaking pagbabago. Parang gumaling siya, hindi na masyadong masakit at tumutuyo na at makalakad-lakad. Parang hindi na masakit tulad noon. May laman na tumutubo sa sugat ko. Ako po si Simproso Medina. Sobrang kirot yung parang hindi ka makatulog, makakain nung pag inatake ko ng kirot sa paa. Nung nangitim na, saka ko na dinala sa doktor. Naputulan ako ng daliri na pangalawa kasi nangingitim at saka namaga naman. Kasi yung finding ng uli ng doktor sa akin, pag namaga at saka nangitim yung third ko, puputulin nila yung daliri ko. Lumabas na lang ako nung sinabihan niya ko na under observation. Kaya pumunta ako dito, parang ayaw ko na maputulan naman ulit. Pang 30 days na yung paggamit ko ng herbal ni Kari. Sa ngayon, yung sugat ko, yung magaling-galing na sa ibaba, tapos yung sa taas, mayroon pa pero kunti na lang, pahilom na. At saka yung tulog ko okay na. At saka yung blood sugar ko, monitor ko, baba na. Yung katawan ko, medyo okay na, medyo malakas-lakas na. At saka yung sugat ko, yung magaling na. Malaki yung tulong ng herbal ni Karen. Pang 60 days na ngayon ang gamit ko ng herbal. Wala na akong nararamdaman sa sugat ko. Okay na, wala nang... Anong una, gagamit pa ko ng saklay. Ngayon, wala na. Makalakad na ako ng diretso. Hindi ko kilala si Kari. Nakita ko lang yun sa TV. Kahit isa, hindi ako dumalaw dun sa kanya kasi hindi ko naman alam ang address niya. Unang punta dito na sa Bitag, kay Sir Tolpo. Ako po si Elena Jacinto na nakatira sa Marilao, Bulacan. Sabi ng doktor, nung matingin tumpa ako, sabi puputulan na. Nagdesisyon akong patingin dito. Gusto kong masubukan. Ako po si Aurea Pedroso, 70 years old. Nakatira sa Floodway. Minsan bumigat ang pako, halos hindi ako makalakad Maliit lang na sugat yun sa ilalim dito sa kalagitnaan ng pako. Pagkatapos yung kumalat, kung sasabihin sa akin na puputulan ako ng doktor, hindi ako pumayag. Mahirap para sa akin pag maputulan, nag-iisa lang ako sa bahay. Ako po si Manuel Dominguez na nakatira sa Bukay Bataan. Ang sabi ng doktor, kung di magbabago yung
pa ng sugat ko, puputulin daw nila. Hindi ako pumayag. Gusto kong gumaling para hindi ako maputulan ng paa. Ako po si Domingo Contreras, 55 years old, nakatira sa Guadalupe, Makati. Sabi po ng doktor, puputulan daw ang paa ko. Hindi ako pumayag dahil ang daliri ko turog-turog na raw yung isa, maladamay daw yung tatlo. Kaya asahan ko na pag sali ko sa trial, magagaling ako. Ngayon lamang taong 2010, 32 pasyente na ang lumahok sa investigasyon ng bitag para sa Ray Herbal Food Supplement. Patuloy pa rin ang pag-obserba at pag-imbestiga na ginagawa ng bitag sa mga pasyenteng kalahok sa 70 araw na case study ng Ray Herbal Food Supplement. Anumang pagbabago magaganap sa mga kasong ito na kasalukuyan pang inoobserbahan ay ating aabangan hanggang sa susunod na taon. Paulit-ulit na pinapaalala ng bitag na ang food supplement na ito ay hindi gamot na maaaring gamitin na alternatibo na panlunas sa mga karamdaman.